excise tax bill, sinertipikahang urgent ni Pangulong Marcos. Pasada Balita. Presyo ng kuryente sa buong bansa sa susunod na buwan namumurong tumaas. Pasada Balita. Senator Lacson, kampanting makakalikom pa ng karagdagang pirma para sa flood control scandal report. Pasada Balita. Pagkakatalaga ni dating Tourism Secretary Frasco bilang Presidential Advisor kinumpirma na ng Malacanang. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, halaga ng piso kontra dolyar muling humina ng bahagya. Pasada Balita. Kita naman mula sa ibayong dagat, US Navy posibleng mag-escort ng mga barkong daraan sa Strait of Hormuz. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Gilas Pilipinas Women Team tinambakan ng France sa qualifying round ng 2026 FIBA Women's World Cup. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, totoo nga bang nakabubulag ang pagkakaroon ng katarata? Pasada Balita. Sa balitang showbiz, Loisa Andalio, nanganak na sa first baby nila ni Duduloy, Ronnie Alonte. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang medyo malamig pang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapaghatid balita, John Ibanez. TGIF, thank God it's Friday, Drew Nasino. Pasada Balita. At ngayon, pasadaan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Sinertipikahang urgent mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang House Bill 8418 na naglalayong paintulutan ng Pangulo na suspindihin o bawasan ng excise tax sa mga produktong petrolyo sa panahon ng national o global crisis sa ekonomiya. Sinabi ng Executive Secretary Ralph Recto na certified na ng Pangulo as urgent ang naturang panukalang batas upang agad na matugunan ng epekto ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Pinadala ang liham sertifikasyon kay House Speaker Bogie D upang mapabilis ang deliberasyon at pagpasa ng panukala sa Kongreso alinsunod sa probisyon ng Article 6, Section 26 ng 1987 Constitution. Ayon ng House Bill 8418, nabigyan ng Pangulo ng kapangyarihan na pansamantalang bawasan o suspindihin ang excise tax sa petrolyo kapag matinding economic emergency na maaaring makaapekto sa presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo dito sa bansa. Pasada Balita. Speaking of crisis, nanganganib sumirit sa $200 per barrel ang presyo ng langis sa international market. Binabala ito ng Iranian Revolutionary Guard Corps sakaling magpatuloy ang mga pag-atake sa Strait of Hormuz sa gitna na rin ang sagupaan ng pinagsanib na puwersa ng Israel-US kontra Iran. Ayon kay Ebrahim Zolfaqari, tagapagsalita ng Iranian Military Command, dapat maging handa ang mundo sa posibleng pagtaas pa ng presyo ng langis. Bunsod na rin ito ng pagdami ng mga oil tanker na pinatatamaan ng mga missile at drone sa Gulf of Persia nang magsimula ang bakbakan. Sa ngayon ay nasa $100 per barrel ang presyo ng krudo sa international market. Samantala, kinumpirma naman ni Iranian Ambassador to United Nations Amir Said Iravani na mahigit 1,300 kababayan na niya ang nasawi sa pag-atake ng US at Israel simula pa noong Pebrero 28. Pasada Balita. Samantalang Malacanang nagbabala sa mga Pilipino sa California laban sa posibleng pag-atake ng Iran.
Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Hinikayat ng Malacanang ang mga Pilipino sa California na manatiling naka-alerto at mapagmatsyag sa gitna ng banta ng Iran na maglulunsad daw ito ng mga pag-atake roon. Una rito ay nagpadala raw ng impormasyon ng Federal Bureau of Investigation o FBI sa Police Department sa California na nagsabing tinangka raw ng Iran na magpakawala ng unmanned aerial vehicles sa hindi tinukoy na targets noong Pebrero at nagbabala ng posibleng pag-atake sa hinaharap. Kaugnay nito'y sinabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na pangunahing prioridad ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga Pinoy saan mang panig ng mundo at magsasagawa raw ng repatriation operations kung kinakailangan. Hindi niya ipagwawalang bahala ng palasyo bagkos ay siniseryoso ang mga gantong impormasyon lalo na kung galing pa mismo sa mga otoridad sa Amerika. Sinabi pa ni Castro na marapat lamang na paghandaan ng bansa ang gantong mga pangyari para sa kapakanan ng ating mga kababayan sa ibayong dagat. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Umasa naman ang transport group na laban TNVS na makatatanggap din ng fuel subsidy ang mga Transport Network Vehicle Services sa gitna ng tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Ito'y kasunod na rin ng deklarasyon ng pamahalaan na sisimulan na ang pamamahagi ng subsidiya sa Marso 17 sa mga public utility vehicles. Layuning magpagaan sa kanilang pasanin ngayong may inaasahang krisis sa ekonomiya. Ayon kay Laban TNVS President June De Leon, tanging mga TNVS na may Certificate of Public Convenience ang nabigyan ng ayuda mula sa mga nagdaang fuel subsidy ng pamahalaan. Nung mga nakaraang may ganitong fuel subsidy, merong iilan tayong report na nakatanggap ang mga ibang TNVS driver na kasama natin. Pero ito yung may mga CPC lang. Alam mo, halos 65,000 kasi ang supply cap ng common supply cap ng TNVS. At inaasahan natin syempre 65,000 makatanggap sana. Suma total, pag wala ka sa lista ng LTFRB, hindi ka makakatanggap. Pero tinat naman lahat ng drivers kahit may provisional authority lang yan. Kaya sana ang panawagan natin huwag nang pumili ng meron lang CPC, pati may PA at case number na tinutuloy naman ng mga kanilang dokumento sa LTFRB. Malaking bagay yan kung meron man subsidy sa mga TNVS pero wala pa nga tayo naririnig tungkol dyan. Samantala, suportado naman ni De Leon ang panukalang bawasan o alisin ng excise tax at value-added tax sa langis na magsisilbi bilang long-term solution para sa mga Pilipino. Malaking tulong po yung pag-alis ng excise tax at VAT. Ito po, pang mahabang long-term solution po ito para sa mga motorista. Hindi lang po public utility vehicle ang makikinabang dito, kung hindi yung merong mga gumagamit ng krudo at gasolina dito sa ating bansa. Ang patinig ni Laban TNVS President June De Leon sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita! With your indulgence, Kuya Drew, mga kabalitan-kabalitaktakan, baka lang makakalimutan ko, in relation sa pagtaas ng produktong petrolyo. Alam mo ba kahapon? Wala ako di ba? Paalam naman ako ng maayos, di ba? Sinubok namin Na na mag public transport. Okay. Unang nasakyan namin, hindi pa calibrated yung meter niya, 40 pesos ang unang bagsak. Ang problema, ang tindi ng patak ng metro. Parang makinilya. Natatawa ka, nakaranas ka nun. Parang makinilya, kuya. Nagdidikit yung 2 pisong kada kilometro at saka yung 15 pesos na patong. Kada after 4 kilometers yata yun eh. Kasi yung 2 minutes, yung 2 piso, 1 minute to 2 minute waiting yun eh. Para pag may traffic, pumapatak pa rin. Nagkakadikit yung 2 piso at saka yung 15 pesos. Magugulat ka eh, nakaganyan kayo. Pagtingin mo, magugulat ka doon sa metro mo. Segundo lang? Hindi naman siya segundo, kaya lang nagkakadikit. Kasi ang original lang ngayon ng flag down ng taxi, 50 pesos na. So nagulat ako kay tatay, sabi ko, ba't ganito? Hindi pa raw nakakalibrate dahil libo raw ang halaga ng pagpakalibrate. Okay? So 40 pesos, okay yun eh. Kaso yung patak nung niya, nakakatakot. Ang bilis. Alright? Ito pa isa. Pauwi.
nahirapan kami sumakay ng taxi. So nagkabiroon pa kami nung nanay ni Allen. O pwede ka ba bang sumakay ng pampasaherong jeep? Sabi sa akin ganun. Aba, sumasabit nga ako ng jeep eh. Sabi kong ganun. Eh di okay, ito na. Maniwala kayo sa hindi, may mga nakasakay kami, mukhang hindi talaga sumasakay ng public transport. Ganun. Mukhang napilitan lang sa mahal ng gasolina at diesel. Oh. Saan ka nakakita? Yung alam mo yung typical na mayordoma dating, yung may kaya, yung mga bag nila, alam mo naman, sosyalin, naka-makeup. Leather Yung damit bag. nila, hindi ordinary. Sumasakay ng ano? ng jeep. Napilitan marahil. Ano? Jeep? Maniwala kayo hindi. Hindi ako nag-exaggerate kasi first-hand info eh. Kasakay ko eh. Kasakay ko eh. Sumakay ako ng jeep talaga kahapon. Kasi nga, unang-una, walang masakyang taxi. Hindi kami nagdala ng sasakyan kasi bawal doon sa pinuntahan namin eh. Dinidiscourage kasi wala silang parking. Eto na, isa pang pruweba. Maniwala kayo hindi ako nagbibiro. May isang mama, sumakay. Ganda nung bull cap, ang ganda nung danip, ang ganda nung relo. Pagsakay sa jeep, nagtanong, magkano po pamasahe? Ay, alam na. Alam na! Alam na. Alam na. oh. Hindi sila sanay at hindi sila namamasahe. Pero bakit sila napilitang magpasahe? Eh kasi nga mahal. Ang mahal ng gasolina. Alam mo kung saan sila pupunta? LTO. Magpaparehistro. Mag-aasikaso ng dokumento. Ibig sabihin, may sasakyan. Kasi Di ba? kahapon naghahabol. Eh ito pa kahapon. Dami, traffic. Matraffic. Nakalimutan ko nga pala. 4-day work week. Naghahabol sila kahapon. Naghahabol. Tsaka in fairness yung uwi namin, kasi yung madaling araw, given maluwag eh. Yung uwi namin na supposedly traffic, hindi siya ganun ka-traffic. Ang problema nga lang, hindi rin ganun kadami ang pasahero. Kausap ko yung driver, nung sabi nila, dati malaki na yung 700 na naiuwi nila. Ngayon, paiyakan. Kasi isang ikot nila, 1,000 mahigit na ang krudo. Tapos ang sakay nila, 400 piso lang nakukuha nilang pamasahe. Ganun katindi. Oh, di ba? At saka, to think na yung mga dating bumabiyahe ng sariling sasakyan, napilitang sumakay ng public transport. Ganun po yung epekto. Lupit nga yung delivery rider eh. Oh. Nag-jeep. Hindi kasi yung iba naman nakabisikleta na lang eh. Di ba yung iba nagbibisikleta? Bisikleta. Kaya kawawa rin eh, di ba? So ito po yung epekto, hindi biro. Di ba? Kaya yung iba dyan, baka nag-iisip kayo ng ibang hakbang pa para buligligan ng pamahalaan, ay mag-isip-isip po kayo. Sabi nga ni Ka Obet Martin hindi na uso yung mga ganyang kilos protesta. Ha? Kasi hindi naman makakatulong sa pagresolba ng problema. Baka makadagdag pa eh. Correct. Diba? Doon ko lang nakikita talaga, ang isang maganda rito, medyo naluwagan yung trafiko. Pangalawa, walang mayaman, walang mahirap. Pantay-pantay Diba? dun eh. Kaya lang, hindi rin naman kasi sila ganun siguro kayaman. Pero, Ay. kita mo sa itsura. Sa tren. Diba? Sa tren meron. Meron din. Meron din. Nakakaano rin lang, di ba? Naka-Amerikana. Ha? Naka-Amerikana. Hindi ba ako yun? Hindi. Kasi nagulat nga ako eh. Talaga, Naka-Amerikana. tsaka pag narinig mo yung usapan nila, hindi usapang kagaya lang natin na ordinaryong usapan. Iba pinag-uusapan. Bumaba sa may, sa may Ayala. Baka naman torne yun. Ha? Torne no case. Hindi. Wala ba siyang dalang tashi case? Wala. Ka-Amerikana. Ano ba isang kalihim ng pamahalaan yun? Di mo Medyo namukhaan. tisoy eh. Aha. Medyo tisoy. Baka nga si Enrique Razon yun. Wala ba kasamang cameraman? Wala eh. oo. Wala. Ano? Sinubok. Naka, Sino? Mukhang pakiramdam ko parang diplomat eh. Ha? Oo. Talaga? Pero yung Pilipino. Medyo tisoy eh. Hindi naman si winner yun. Dire-diretso yung lakad pa, Dire-diretso. Ay, hindi nga si Kuyang winner yun. palabas. Anyway, napag-usapan lang namin kasi first-hand experience ko yun. At saka doon mo talaga makikita yung matinding epekto. Alright? Hindi lang po sa ordinaryong mamamayan. Middle class, o baka nga hindi lang sila taga-middle class. Talaga apektado. Biruin mo, short lang kasi yun nila eh. From siguro mga 5-10 kilometro lang yung kanilang babiyahihin. Isinakay na lang nila ng public utility vehicle. Sa nga naman Gumastos pa doon sa laki ng gasolina, di ba? Gasolina. Alright. Anyway, sa kaugnay pang balita, kulang ang ipapamahaging fuel subsidy ng Department of Transportation para sa sektor ng transportasyon sa gitna ng malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo dulot
ng sigalot sa Middle East. Ito naman ang inamin ni National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines at National Public Transport Coalition President Ariel Lim. Tapos i-anunsyo ng DOTR na sisimula ng ipamahagi ang subsidy sa March 17. Itnilim, kinapos ang kalkulasyon ng pamahalaan dahil hindi aabot ng 10 araw ang 1,500 pesos na subsidy para sa mga tricycle driver. Yung 2.5 billion talagang kukulangin. Unang-una sa tricycle pa lang po ang binigay na datos is 723,000 lang. Million po kami. Ang dami pang hindi na mabibigyan. 3 araw lang po ubos na yon. Kaya medyo may mali ron sa kwentada na sinasabi nila natatagal daw ng pang 10 araw hanggang 2 linggo yung 1.5. Mukha pong mali, no? Even do sa mga jeepney, ko alam kung aabot din pero sa tingin ko po hindi, no? Umapila rin si Lim sa pamahalaan ay pamahagi sa tamang paraan ng ayuda dahil sa posibleng irregularidad na kaharapin sa sandaling simulan na ang pamamahagi ng subsidiya. Kung natatandaan ninyo nung pong nakaraang mga ayuda dun sa nagkaroon po tayo ng pandemic, hindi po kami nakatanggap Kaya nga hinahanap po nasa ng pondo noon. Diba? Ngayon po baka gano'n na naman mangyari rin. Paano natin makukuha yan? Baka po mamaya mapili lang yung mga mabibigyan. Di ang laki pong problema dun sa hindi nakakuha. Kaya po yung mga district representative din na mga nasa sulok like Piracatanduane, sa Mindoro, no, sa Romblon, medyo nag-react kasi talagang hindi rin nila alam kung paano makakuha yung mga constituent nila sa distrito nila. Naman po ang tinig ni NACTO dapat NPTC President Ariel Lim sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Inirekomenda naman ng Department of Energy ang pag-i-import muna ng biofuel bilang solusyon sa posibleng kakapusan ng supply ng langis sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kailangan humanap na ang pamahalaan ng ibang mabibilhan ng oil products lalo't nagpakakahirapan na. Pahirapan na ang supply nito bunso ng patuloy na sigalot sa Middle East. Ang mga oil refineries anya na pinagkukunan ng Pilipinas tulad sa China, South Korea at Thailand ay nagsara na. Kaya kailangan makahanap ang Pilipinas ng ibang mabibilhan sa labas ng Asia tulad ng North at South America, Africa, Australia at Europe. Iminungkay naman ng kalihim na payagan ang pag-i-import ng biofuel dahil mas mura sa ibang bansa kumpara sa locally produced. Iginit naman ni Secretary Garin na kapag ang sariling produce na biofuel ang ginamit, makadaragdag pa ito sa presyo ng krudo na napakamahal na dahil pa rin sa gulo sa gitnang silangan. Pasada Balita. Kapitbayan ito, pakinggan nyo maigi. Posibleng tumaas sa 2 hanggang 4 na piso per kilowatt hour ang singil sa kuryente sa susunod na buwan. Dulot pa rin ang sigalot sa Middle East at mataas na demand sa panahon ng tag-init. Ito ayon mismo kay Energy Regulatory Commission Chairman at CEO Francis Saturnino Juan. Kabatay ang mga naturang pagdataya sa simulation ng Independent Electricity Market Operator of the Philippines, ang operator ng WESM o Wholesale Electricity Spot Market na isa sa mga pinagkukunan ng supply ng kuryente sa bansa. Paglilinaw naman ni Chairman Juan, hindi ibig sabihin na tumaas ang presyo ng kuryente sa WESM, magtataas na rin ang singil sa mga consumer. Anya, nakadepende pa rin ito sa exposure ng mga power utilities sa WESM kaya't matindi nila itong binabantayan. Pasada Balita. Sa oras na 21 sandali makalipas ang ika-6 na ng morning, sa iba pa ring paksa ng mga balita, pumarap na sa National Bureau of Investigation ang 16 sa 18 pakilalang dating Marines na nagbunyag sa umunay pangungurakot sa flood control projects at ang umunay panunuhol sa mga investigador ng International Criminal Court. Ito bilang tugon sa inisyong sabina ng NBI laban kay dating Congressman Mike Defensor at mga naturang dating sundalo. Sa isinagawang investigasyon, kinwestiyon ng legal counsel ng dating kongresista ang proseso nito. Iginit ni Atty. Ferdinand Topacio na sa halip na tignan ng kredibilidad ng mga ex-Marines, dapat ay imbestigahan ng mga inaakusahan sa inilabas na affidavit. Pino na rin ni Topacio ang hakbang ng ahensya na kausapin ng isa-isa
ang mga nagpakilalang sundalo na anyay kahinahinala dahil iisa lamang ang abogado ng 18 dating Marines. Iginit din ito pa siya na pangaharas lamang ang ginawang investigasyon ng NBI sa isiniwalat ng mga dating Marines. Kaugnay nito, nagpahayag naman, nadismaya naman si Defensor sa isinagawang investigasyon pero kanyang tiniyak ang patuloy ng pakikipagtulungan sa pamahalaan. Pasada Balita. Kumpiyansa si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na makukumpleto ang 5 kinakailangang lagda para maisumiti na sa plenaryo ang Partial Senate Committee Report hinggil sa flood control anomalies. Sa kasalukuyan, 4 na senador pa lamang ang pumirma sa report kabilang na si Senator Lacson. Awi ng ilang mga senador ang naturang pirma nang mag-leak ang draft report. Ayon kay Senator Lacson, naiintindihan niya na nangangamba ang kanyang mga kapwa mambabatas dahil sa sensitibong impormasyon nito. Batay sa draft report, nakasaad na ang rekomendasyon na buksan ang preliminary investigation laban kina Senators Francis Chis Escudero, Jingoy Estrada at Joel Villanueva. Nilinaw naman ni Senate Pro Tempore Lacson na maaari pang amyendahan ang nasabing dokumento at itinuturing lamang itong partial dahil hindi pa tapos ang pagdinig hinggil sa naturang anomalya. Pasada Balita. Iba pa rin balita, istulang nag-tour, tour talaga, istulang nag-tour, matindi ito, tinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco bilang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities upang pangunahan ang pagpapalakas ng mga programang pangkomunidad ng pamahalaan. Ayon sa Malacanang, inatasan si Frasco na tiyakin ang mas epektibong pagpapatupad at tuloy-tuloy na pagsubaybay sa mga prioridad na pambansang inisyatibo sa mga lokal na komunidad, lalo sa gitna ng lumalalang epekto ng climate-related hazard sa kabuhayan at lokal na ekonomiya. Magta-transition si Frasco mula sa kanyang tungkulin bilang kalihim ng Department of Tourism kung saan pinangunahan niya ang mga programang sumuporta sa turismo at pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan. Samantala, pansamantalang hahalili sa kay Frasco bilang officer in charge si Verna Buensuceso habang wala pang itinatalagang bagong kalihim. Pasada Balita. Dead air. Ano daw? Ang dami kong gusto sabihin Ano eh. daw? Nag-dead air ako eh. Ang dami ko gusto sabihin eh. From secretary to presidential advisor. Aha. No. It's a demotion tour. yun, di ba? Demotion. Oo. Kabsec ka na eh. Yeah. Tapos naging advisor, presidential advisor. Anyway, good luck po sa inyo, ha? Kasi marami nagsasabi, kung talagang sablay, ba't hindi sibakin? Kung sibakin mo, wag mo na ibalik, di ba? So, wala akong binabanggit na kahit sino, ha? Wala tayong pinepersonal In general, dito. In yan. general. Kung nakikita nyo po, mahal na Pangulo, na hindi na po epektibo ang isang tao, at sinibak nyo na, or tinanggal nyo na, or nag-resign, for that matter, hayaan nyo na muna. Baka mas epektibo sa pribadong buhay, sa pribadong sektor. Kasi yung ililipat nyo lang, dyan po nagagalit ang taong bayan eh, ang netizen. Yung alam nyo nang sumasabit na, sumasablay na, okay, pagbibigyan, sisibakin nyo. Tapos ililipat nyo lang. Parang pulis lang yan. Diba? Oo. Parang pulis lang yan. Nagkamali ka, siniba ka sa pwesto, ililipat ka lang na ibang pwesto. Or na floating. Oo, ifo-float ka lang. Yung floating, okay yun. Magdudusa ka rin eh. Pero yung ililipat ka lang ng ibang pwesto or ilang area, parang ang pangit pakinggan. Hindi parusa eh. Di ba? Parang binaby mo yung mama or yung ali. Kasi nga, hindi mo naman talaga pinarusahan. Inilipat mo lang. Parang ano lang, Diba? kumbaga, just to... Pampalubag loob. Pakonsuelo. Pakonsuelo. Diba? something. Ang sa akin nila, kung sa sino man itong sinibak o nag-resign or tinanggal sa pwesto, inilipat sa iba, kung may delikadesa ka naman, di ba? Demotion yun eh. Ang tingin ko demotion yun eh. Oh. Di ba? Secretary level ka na eh. From secretary Diba? to Naging presidential advisor. Anyway, nasa kanya nga naman yan. Pero ang sa akin lang,
mahal na Pangulo, kung talagang alam mo ng liability, Kung nananatili pa naman ang kumpiyansa at tiwala ng Pangulo, di ba? serving at the pleasure of the President. Pero kung alam mo namang Who knows? Ha? Ano yan? Who knows? Sino ba si Consuelo? Kala ko Hunus eh. Kala ko Sino ba Hunus si Dili. Consuelo? Sino ba yun? Ewan ko rin kung sino si Consuelo. Meron pang umangat na pangalan, di ba? Oh, Anggara, ano? Matay. Matay? Ayun yung parang sinasabing next in line na hinuhubog. Anyway, Abangan nun natin good mamaya. luck po yung Ang sa atin lang naman kumpirmasyon yan. kung makatutulong sa pamahalaan, why not? Kung makatutulong sa sambayanan, why not? Pero kung pabigat naman, mahal na Pangulo, please lang. Pakinggan mo taong bayan. Di ba? Tama naman. Tama na? Oo, tama. Sige. Ito pakinggan natin. Syempre. Engineer, wala rin kuntihino, oras sa yan. 28 minutes after 6 a.m. That time check. Malaking jackpot, mas malaking tulong. PCSO hinikayat ang publiko na tumaya sa loto. Narito po ang special report, ihatid ni Angelo Baño. Hinimok ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang publiko na patuloy na tumangkilik sa loto dahil bukod sa tsansang manalo, nakakatulong din ito sa kapwa Pilipino. Ayon sa ahensya, bahagi ng 25 pesos na halaga ng loto ticket ay napupunta sa charity fund na ginagamit para sa medical assistance, hospital support at patient transport vehicles para sa mga nangangailangan. Kahit hindi manalo, nakakatulong pa rin ang mga manlalaro sa pagbibigay ng serbisyong medikal sa kapwa Pilipino. Yung mga avid lotto players po natin, talagang consistency is the key yung sinasabi nila. Opo. Taya lang po tayo ng taya. Sabi ng try, don't give up. Try, Oo. opo, at panalangin sa Diyos na Opo. manalo tayo. Kasi anyway naman po, kung hindi man tayo manalo, sabi ko nga po sa inyo, hindi man po tayo pala rin, nakakatulong po tayo sa ating kapwa Pilipino. Kasi ang PCSO po, kumukuha ng pondo na para maipangtulong sa ating kapwa, gamit din po yung ating lotto games. So, portion po ng ating mga tinataya sa 25 pesos, napupunta po yung 30% dyan sa charity fund, which is yung po yung sinabi niyo, sir, kanina, yung ating mga charity timba, mga patient transport vehicles, mga medical assistance, hospital assistance po, na dinudulong ating mga kababayan sa PCSO. So, kung hindi mo po kayo pinalad sa loto, swerte po kayo sa mga kababayan natin kasi nakakatulong po ang inyong taya sa atin, mga kababayan. Samantala, inilunsad na ng PCSO ang programang Pinalaking Premyo sa Bagong Presyo, kung saan 25 pesos na ang halaga ng lahat ng jackpot-bearing lotto tickets. Ayon sa PCSO, hindi dapat mabahala ang mga manlalaro dahil kasabay ng dagdag presyo ay ang pagtaas din ng minimum jackpot prices ng mga paboritong lotto games. Sa dagdag na 5 piso, mas malaki na ang maaaring mapanalunan ng mga manlalaro. Ito yung tinatawag nating bagong introduction po ng PCSO, yung bagong premyo sa bagong presyo. Ngayon, although po tumaas ng konti, ng bahagya yung ating price na 25 pesos, lahat naman po ng jackpot-bearing games natin umakyat. So, like Lotto 642 po, ang ating jackpot po nito ay 6 million before, ngayon 10 million na po. Sa Mega Lotto 645 po, dating 9 million, ngayon po 15 million na. At yung ating Super Lotto 649, dating 16 million, 5 million na po ngayon. At yung ating Grand Lotto from 30 million, 45 million na. At syempre yung ating Ultra Lotto from 50 million, 75 million pesos na po. At hindi pa po nagtatapos dyan. Kasi although yung jackpot po natin umakyat, no? Umakyat din po yung ating consolation prizes. Ibig sabihin, kung dati po sa Ultra Lotto 658, fix po na 150,000 lang ang makukuha. Nung mga nakakuha ng 5 numero, ngayon po, may pagkakang silang manalo ng milyon. Kasi ang second prize po ng ating Ultra Lotto 658, pag nakakuha po ng 5 numbers, ay 1.5 million pesos. Ibig sabihin po nun kung ilan po ang nanalo, paghahatian nila ito. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Baño, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At alam niyo po ba na ang katumbas ng bawat taya po ninyo sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket po ninyo, sigurado tiyak may matutulungan po tayo mga kapwa natin Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta gawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ
DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa pagkakataon po ito, mga kabalitan, kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap ang isa sa mga abalang mambabatas, ha? Ang mismong chairman po ng House Committee on Ways and Means at kinatawan ng isa sa mga distrito sa Marikina, si Congressman Miro Kimbo. Kong Miro, good morning po. Johnny Ibanez, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ, LU Channel 23. Kong, good morning po. Magandang umaga, Drew. Magandang umaga, John. Good morning Alright. po. Maraming salamat sa pagkakataon, Kong Miro, dahil alam namin busy kayo dahil nga certified. Anytime. Opo, Anytime certified po. as urgent itong House Bill 8418. Ano pong ibig sabihin nito, Kong Miro? Well, talaga namang ang initiative na ito nanggagaling sa Pangulo, sa Palasyo, na paghanap nila ng iba't ibang paraan na kung ano ang po pwede natin magawa para maibsan itong napakabigat na krisis sa pagdating sa presyo ng langis. So, malaking bagay po yan dahil mas mapapabilis na po ang proseso, lalo po sa Senado. Dahil kailangan po natin matapos ito dahil magbe-break na po ang Kongreso next week. Kaya ba? Kaya po bang ihabol? Kaya. Kasi with the presidential certification, ibig sabihin, hindi na natin kailangan, ang nakalagay kasi sa Ligang Batas is, ang mga bills i-approve kailangan on 3 separate days. So dito po, pag may certification, exemption po yun. So kahit sa isang buong araw, gawin po yun. Alright. Wala na ho ba tayong challenges na maaaring kaharapin, Kong Miro? Well, sa House po, wala na po ako nakikita dahil ang principal author po nito ay walang iba kundi si Speaker Bogie D. At kasama po si Majority Leader Sandro Marcos. So wala na po. Reading na rin po tayo. Bawal na po dyan introduce ang kahit ano pa mang amendment. Ang challenge lang today is sa Senado, magagawa ba nila ito in a timely manner so that marireconcile pa namin yung dalawang versions in the event na hindi kami magkapareho na ma-approve na version. Saan pa ba ng BICAM dyan, sir? Pwede, pero kailangan nilang matapos bago matapos ang Wednesday para makapagbuo kami. So, dalawa lang naman yan. It's either that or kung ang version nila ay halos kapareho ng amin, pwede rin naman namin i-adapt yan. Right. In the event na hindi po umabot, ano mangyayari, Kong Miro? Well, dalawang bagay. Una is, we will have to wait until we resume. Sa April pa po yun. Ha? So, sa tingin ko po ay dulo ng Abril. In fact, ang tingin ko doon, it might be too late. Kasi ang laki ng naging impact sa bawat araw-araw ng ating mga mamamayan pagdating dito. O pangalawa, po pwedeng magpatawag ang Pangulo ng isang special session para i-take up ito in particular para magkaroon tayo ng patang aksyon. Pero I'm anticipating and hoping na hindi na kailangan gawin yun. Kasi kung talagang urgent naman ramdam naman po ng buong mundo to, Kong Miro, hindi lang naman ng mga Pilipino to So talagang, I guess, kumbagay, napapanahon na aprubahan ito. Kong. Sangayon po ako. Kasi sabi ko nga po, ang main driver ng inflation, nagpapataas ng mga bilihin, ay ang gasolina. So hindi lang naman yung mananakay, hindi lang naman yung nagpapagasolina ng sariling sasakyan, ang nakikinabang ang tinatamaan nito. Pero lahat po ng ating basic commodities na nagiging dahilan kung bakit tumataas ang mga presyo, ay epektado ng gasolina. Madalas po pinag-uusapan, parang ano bang koneksyon ng inflation sa taong bayan? Kasi nangyayari po dyan is yung purchasing power ng tao, ang laki na nagiging kabawasan. Kung yung dati, kaya mong makabili ng 10 kilo kada linggo para sa bigas, magiging 9 na lang because mas lumiit na ang kapasidad ng sweldo mo. Hindi naman tumataas ang sweldo Tumataas lang ang presyo. Ng bilihin. At saka pag talagang produktong petrolyo, Kong Miro, talagang hagip lahat Domino effect no? Well, halos wala kang makikitang produkto na hindi apektado ng gasolina. Talagang
one way or the other, it's part of the production or the supply chain bago ang produkto niya umabot sa merkado. Po. Kung linawin lang natin, isususpend ang koleksyon ng excise tax o tatapiyasan? Ano po ang magiging, or pwede bang both, isa lang ba ang pwedeng pagpilian doon? Ang kapangyarihan po ay binibigay natin sa Pangulo. Siya po mamimili dyan. Pwede hong full suspension, pwede partial, pwede pong hindi yung 14 na petroleum products ang isuspend. Mamili lang siya kung ano pinaka-critical doon. So, that's entirely dependent upon the President. And Congress gives full trust in the executive dahil sila ang may datos ng araw-araw na pagbabago. So, sila ang they're in the best position to make that decision. Po. Pero ang nakalagay dito, suspendin o bawasan, hindi pwedeng both? Ay hindi, pagka pala binawasan at sinuspende, o nga pala, sorry, nalito lang ako. Yung VAT ba hindi kasama rito? Yung pa pala, yung VAT na yan. Miro? Hindi po. At this point in time, hindi pa ho siya po pwede dahil masyado masalimuot yung pagtanggal ng VAT. Kasi pag tinanggal mo yan sa dulo, hindi naman yan in reality 12% ang tatanggalin mo kasi may mga input-output VAT. Marami nang nagbayad ng VAT bago yung gasolina makarating sa gasolinahan. Lahat po yun ay kailangan natin, effective for lack of a better word, kailangan natin lahat yun i-unbundle. Medyo mahirap po gawin yun. So, and then pangalawa po is once we start doing that sa VAT, sa gasolina, baka pati po sa iba't ibang mga bagay, ay hihingin na rin po yan. So, and besides, the impact will be less, no? Mas mababa pagdating po sa VAT. Opo. Kung how about naman po yung mga panawagan din na kung maaari pakisilip na rin itong oil deregulation law na ito, amyendahan, ano hong take nyo dito? Importante yun, no? Kasi ito, wake-up call talaga sa ating lahat na nakikita natin na may mga bagay talaga na hindi ini-expect nung ipinasa itong batas nung late 90s. So nakikita natin na ang presumption ng batas is napakaganda ng hangarin, no? Ng batas. Pero ang hangarin niya ay nagpe-presume na merong full and free market. Ang competitive market ay talagang truly competitive. Pero nakikita natin ngayon na hindi siya truly competitive. So meron tayong nakikita signs of collusion, signs of parang ayoko naman sabihin pagsasabuatan, ano? Pero we don't see full competition happening. Ang problema natin ngayon dyan is kapag walang full competition, nasisira ang buong modelo ng pagkakaroon ng unregulated industry. Kasi ang inaasahan mo dyan is it is not government that will regulate the industry and the price, rather it is the free market, which is not happening. So, ibig sabihin, nabanggit mo na 90s pa pala na-aprobahan ito. So, hindi kasama sa pwedeng awayin at sisihin ng mga kababayan natin, Kong Miro. Pero yun nga po, tulad ng kahit anong batas, magandang hangarin, kailangan din natin tinitingnan ito at ino-oversight from time to time. And unfortunately, ngayon natin ito tinitingnan. Tapos, yung pagkakaroon din ng konsepto ng strategic reserve ang gobyerno na petrolyo o gasolina, ay importante din matalakay. So right now, hindi natin, dati kasi malaking participant sa merkado bago dun sa oil deregulation, ang gobyerno. Nakikikompete ang gobyerno sa private sector. So government then was both a regulator and at the same time a competitor. So hirap na hirap ang private sector dyan. So ayaw natin mangyari yan. I mean, that's the reason why ayaw nilang pumasok sa sektor ng langis. Pero, nung umalis ang gobyerno, umalis naman entirely. So, itong mungkahi na ginagawa sa ibang bansa is that government should have a strategic reserve strategy so that kapag nakakapansin tayo na parang tila ang private sector ay nagsasabuatan o di kaya ay tila gumagawa ng mga may practices monopolyo? na ayoko sabihin yun kasi hindi lang naman iisa. Pero pag nakikita natin parang nagkakaroon sila ng collusion, papasok ang gobyerno to say, hindi kayo nagiging maayos sa inyong pagpapatakbo, kami mismo magbababa ng supply sa merkado. So,
itong strategic reserve ay ginagawa ng ibang bansa, pwede rin natin gawin. Meaning, meron tayong X million of liters of unleaded oil, of diesel, of kerosene na naka-imbak, not necessarily sa Pilipinas, po pwede sa ibang bansa. Right. May panawagan pong magtipid, Congressman Miro. So sa hanay po ninyo, ano pong ikangay magiging kontribusyon para makatipid din po tayo? Ano bang paraan ng ginagawa ng mga kapwa po ninyo mambabatas? Kayo rin po mismo. Sa Kamara as a whole. Well, sa totoo lang, parang siyempre panawagan ng pagtitipid. Para sa marami nating mga kababayan, hindi mo na kailangan ipanawagan, talaga nagtitipid na sila Correct. dahil Precisely. eksaktuhan lang o kulang pa ang kanilang kinikita. So sa Kamara naman, naglabas na rin ang ating Speaker Bogie D ng iba't ibang pamamaraan tulad ng pagkakaroon ng reduced workday at saka increased work from home arrangements para makabawas tayo ng kuryente at gastusin pagdating sa Kongreso. So, yun po, siguro pangalawang dahilan din dyan, sabi ko nga po sa aking mga kasama, dahil yung iba may mga backup pa, no, ha? At naiintindihan ko naman dahil may mga security issues sila. So, sabi ko nga po, baka pwedeng lahat kasi isang sasakyan na lang. Hindi nga mas maganda yun. Kasama mo na yung mga nagbabantay sa'yo, magkakasama kayo. Ako, wala naman akong bodyguard. Pero, syempre, iba natin mga kasama. These are small things, no, that we think about, but everybody should chip in para magkaroon tayo na mas energy conservation kahit sa araw-araw natin pamumuhay. So, may iwasan at hindi na makikita kung Miro yung mala MRT convoy ng mga congressman o senators. Parang wala namang ganyan in fairness, no? Yung may paisa-isa ako nakikitang ganyan at nakikita ko naman na may dahilan dahil minsan nagkakapatayan sa mga lugar nila, no? Yung hindi ko rin sila masisi eh. Madalas kong bilang, hindi ko naman masabi isa sa pinakamatanda, pero parang ganoon na rin sa Kongreso, ay madalas kong pinangangaralan yung iba na, you know, mas mag-ingat na lang sila, di ba? Kumbaga, huwag na nating Doble ingat, mas idamay pang ibang tao. Right? Karagdagan ka pa po bang mensahe, Kong Miro, sa ating mga kababayan? Mga Go ahead. panawagan po Panawagan. ninyo, Kong. Naghahanap ang ating Kongreso sa ilalim ni Speaker Bogie D. Ito yung pagsuporta natin sa panawagan ng Presidente na bigyan siya ng karampatang emergency powers para ma-actionan niya sa araw-araw yung kinakaharap ng ating mga kababayan. Naghahanap din tayo ng, sabi ko nga po, is over the next few weeks, dahil anticipation natin, baka magtagal pa itong problemang ito, ay kailangan natin magkaroon talaga ng omnibus at saka general response na hindi lang sa usapin ng presyo ng gasolina, kundi sa iba't ibang aspeto, ano ang pwede nating magawa mala nung ipinasa natin ng bayanihan nung time ng COVID. It has to be entire government approach and very concerted action that will affect not just the energy sector, but transportation sector, the health sector, para ma-address natin itong extraordinary oil crisis. Alright. With that, Kong Miro, maraming salamat sa pagkakataon. Pero unahan ka na namin, ha? From time to time po, abalahin ka namin, ha? Para sa update sa mga ganitong klase ng issue po, Kong Miro. Lalo na, hindi pa tapos ang crisis. Anytime po, kahit po 5:30 imbis na 6:30. Hindi pa naman namin oras yun, eh. 6 to 8 kami. Ikaw talaga, boss, oh. Anyway, thank you so much, Kong Miro. Ingat po. Good morning. Salamat. Good luck po. Thank you. God bless, God bless. Salamat po, Kong. Po. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan, si Marikina na Second District Representative at House Committee on Ways and Means Chairman Miro Kimbo po naman. Pasada Balita. Ano yung tatawag ko? Nakalimutan ko tuloy ito. Itatawag ko rito eh. Ubus eh. Ano? Oh, yun na lang. Yun na lang. Engineer Argentino. Oras Saudiat. Engineer sa tanker yan. Ha? Engineer sa tanker. Tanker? Oil tanker. Tayo. Lako, tik-tikalawang. 9 na minuto na lamang. 7 a.m. na. Pasada Balita. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Tara na't
mag-food date sa puso ng Metro Manila. Swak sa panlasa, puso at swak din sa budget. Simulan sa Quiapo Market, kung saan pwede kayong maglakad habang naghahanap ng fishballs, kwek-kwek o turon sa halagang 10 pesos to 40 pesos lang bawat piraso. Swak sa sweet snack habang nag-uusap at nagbubuo ng mga inside jokes. Sunod naman sa Quinta Market, kung saan matitikman ninyo ang classic pansit palabok na punong-puno ng chicharong bulaklak at malinamnam na sauce. Perfect para sa sharing at bonding. Sa pag-ikot sa Quiapo, huwag palalampasin ang Globe Lumpia House. Sariwa't masarap na lumpiang sariwa sa halagang 40 pesos. Mainam pang unwind habang nagkukwentuhan. Dessert baka mo? Subukan ng sorbetes. Sakto ito paglabas ng simbahan o market. Para sa tamis na pampatapos habang naglalakad bit-bit ang mga sugar-coated memories. Swak na swak ang day trip na may Filipino flavor. Walang gimmick, puro kilig at pagpapadate sa lokal na vibe ng Quiapo. At iyan ang ating highly recommended. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo! Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23. At i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. Balang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Alright, sa pagkakataon ito, magaltangap na po na tayo ngayong araw na ito ng TGIF. Alamin na po natin ang ating pong uulamin, ang ating pong pananghalian mula po sa ating ina. Ang inaabangan po nating lahat. Ang ina nating lahat sa palengke. Walang iba, si Aling Beth Samson. Aling Beth! Magandang morning. Good morning. Good morning, Friday the 13th, mga ina nyo pa rin lahat. Pinaalala mo. Minsan hindi ko naalala bumati ng mga ina nyo lahat eh. Nauuna si Drew, kaya mga ina nyo tiyanak lahat ba on yun? the Friday. Lenten Friday. May tiyanak sa paligid. Okay. Narinig mo ba, Aling Bet, yung buong halit ng ating technician? Nawawala yung soundproof pag itong si Engineer Meneran tumatawa eh. Parang tiyanak yung nasa paligid. Maraming itlog na nakain sigurong almusal. Hindi kayo nagkahangin-hangin yan sa dami ng itlog na kinain. Nilaga ba yan? Ano ba yung... Namumuha Ko, lang sa engineer, itlog. ano bang itlog yung kinain mo? Itlog na pula. Itlog na pula. Ilig sa itlog na Maalat-alat pula yun. Yung puti Itlog kasi na pula, kinamot na maalat-alat mula. yan. Nilaga, matabang-tabang yan. Tasaw-saw mo sa asin para magkaroon ng lasa. Ayan. Almusal! Uy, sumipol pa. Ayun, ang kasunod ng sipol ay kulog sa baba. Kulog sa baba. Ang kasunod niyang sipol na yan. Nako, mainam pa kung may tunog eh. Walang amoy eh. Pagka walang tunog, nako po. Diglaw ang tawag doon pag sa baba. Para hindi Diglaw. halata. Mababa Aray yung ko. umo mo. Kasi dighay eh. Mababa ang kulog, ano, Apo, John? Diglo po ang Baba tawag. ng kulog. Ayun. Ano yun? Digway. Dighay. Dighay sa taas eh. Busog eh. Taas yan. Pagka may Digloy sa masamang baba. mga hangin, diglo. Ayan. Almusal! Ayan, almusal. May naalala na naman ako dito. Kutsinta na halagang 40 pesos. Yung kutsinta na kay styro, medyo yan, may maliit na lalagyan na may caramel sauce. Yan ang uso ngayon eh. Pagbili mo ng kutsinta, Bawal mga sa sauce. media yan. Minsan minsan Bawal peanut sa butter media. sauce. Sa media Betis. Bawal sa media yan. Matamis ang caramel sauce. Pero pag ang gumawa na si Marintina, napakasarap. Siyempre. Di ba yun? Ang dalawang choco sa 14 isa.
kulong tubig ang katapat. 68 Ringbet, pesos. puro ka naman kasi promote doon sa aling pangalan, Aling Tina. Oo. Ha? Tina, na sino? Wala naman pruweba. Hindi ko man nakarating. Ako proven ko yan, Di ba Drew, nakarating tsaka sa'yo? John. Proven ko yan, isang bilaong pagkasarap-sarap na puso't kutsinta na may caramel sauce sa ibabaw. Ay, sus, may keso pa nga sa ibabaw. Napakasarap niyan. Oh, di ba? Ano yung Ano yun? background mo? May background pang ganun. Ano yun? Yung Nawala bahay nga yung... daw yan. Hay, Ito, kala ko si Fred Panopi yung kumakanta eh. kala ko si Fred Panopio na yun. Masyadong lakasan, Kuya Engineer. Marinig si Aling Bet eh. Narinig ko eh. Narinig ko. Oh, 68 pesos ang almusal. Di ba? 68 lang. Papasok ang mga bagets Friday. So, ang bigas ko, 56. Wala nang 40. Alam mo, John, tsaka Drew, sa palengke iniikutan ko, mangilan-ngilan na lang kami 40. Kadalasan 50 pataas, 53, 56, 60. Wala na yung 40. Konting-konti na lang ang meron yan. Ang munggo ang aking lulutuin. Siyempre, Friday. Siyempre. Dalawang Friday ako nagbunggo na nakaraan. Ngayon naman, babalik ako sa ginisang munggo. Kalahating kilo hanggang 75 pesos yan. Sasahugan ko yan ng isang tumpok na hipon sa platito. 50 pesos lang yan. Maliliit siyang hipon, hindi siya hibe, may ulo siya, sariwa. 50 pesos yan. Ang bawang sibuyas kamatis na panggisa ko sa ginisang munggo ay halagang 15. Ang mantika naman gagamitin ko dyan, 15 rin. Ngayon, syempre pagka munggo, masarap pag may dahon ng ampalaya na isang bungkos, 15 pesos din. So, 294 yan. Pero, sasabayan ko na rin, sabi nila, pagka may munggo ka, it's either pritong isda o paksiw ang katerno ng munggo. Nakabili naman ako ng galunggong, kalahating kilo ng 150. Pwede na, ipapaksiw ko yan sa suka, siling berde, at saka sa bawang na halagang 20 pesos. Lalagyan ko yan ng isang tali ng okra, 7 piraso na yan, 10 piso. At isang piraso ng talong na 10 piso rin. Ayan. O di ba maghapon, mula umaga, tanghali hanggang gabi, 484 pesos ang aking budget. 16 pesos pang natipid, Aling Beth, on a weekend. Oh, di ba? Friday, tipid konti. Kasi alam mo, John, tsaka Drew, bumabawi ang inyong ina. Pag-weekend. Pagtungtong ng Sabado tsaka Linggo. Mhm. Yes. Kailangan masarap ang ulam nila ng Sabado at Linggo. Either baboy, buto-buto, minsan nagbabaka, baka sakali, mga abutin. Ayan. Yan ang ating altanghap. Para sa altanghap, Pasada Balita, Metro Patro, Palengke Queen Beth Samson ng DWIZ. Nagbabalita ng tama at araw-araw, mapa-holiday, mapa-hindi, mapa-kwaresma, nagbabalita at nagbabudget tayo ng tama. Happy weekend, mga anak ko dyan! Happy Engineer! weekend! Inang ng bayan! Ingat po! Aling Bet. Pasada Balita. Sabayan niyo po ang napakagandang paalala mula po sa amin nag-iisang chairman, Boss D. Edward A. Cabangon. At narito na po ang tinatawag na a very true reminder. Health does not always come from medicine. Most of the time, it comes from peace of mind, peace in the heart, and peace of soul. It comes from laughter and love. Thank good, thank God, thank God. TGIF and have a relaxing weekend and God bless you. Po ang napakagandang mensahe, paalala at ikangay napapanahong reminder mula po sa amin nag-iisang chairman, Boss D. Edward A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation. Ito
Narito ang headline sa Pasada Balita ngayong Friday, March 13, 2026. Pasada Balita. Fuel excise tax bill sinatipikahang urgent ni Pangulong Marcos. Pasada Balita. Presyo ng kuryente sa buong bansa sa susunod na buwan namumurong tumaas. Pasada Balita. Senator Lacson kampanting makaliligom pa ng karagdagang pirma para sa flood control scandal report. Pasada Balita. Pagkakatalaga kay dating Tourism Secretary Frasco bilang Presidential Advisor, kinumpirma na ng Malacanang. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, halaga ng piso kontra dolyar, bahagya pang humina. Pasada Balita. Balita mula sa Ibayang Dagat, US Navy, posibleng mag-escort na ng mga barkong daraan sa Strait of Hormuz. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Gilas Pilipinas Women, tinambakan ng France sa qualifying round ng 2026 FIBA Women's World Cup. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, totoo nga bang nakabubulag ang pagkakaroon ng katarata? Ating alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Loisa Andalio, nanganak na sa first baby nila ni Ronnie Alonte. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Ang pagkakataon po ito mga kabalitan-kabalitaktakan, tumanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pag-ayos sa mga waterways at mga drainage sa Marikina, minamadali na ng DPWH. Detalye mula kay Patrol 24, June Samson. Pinapaspasan o inaapuran na ng Department of Public Works and Highways ang dredging, paglilinis at pagpapalawak drainage, kanal at waterways sa Marikina City bago pa sumapit ang tag-ulan. Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na layunin nito na mabilis ang daloy ng tubig patungo na river para mas mabilis din humupa ang baha sa lungsod. Kabilang sa mga proyektong isinasagawa ay ang pagsasaayos ng sumulong drainage, Balanti Creek at Manila Water Site. Gayon din ang Pasig Marikina River Channel Improvement Project Phase 5 na konektado naman sa Marikina River. Inaasahan kapag natapos ang mga proyekto at naresolba ang issue sa right of way na magiging mas maayos na ang daloy ng tubig sa mga ilog at waterways sa lugar. Target anya ng DPWH na matapos ang proyekto sa pagitan ng 2026 hanggang 2027 na ilang taon na anyang nakabindin ang nasabing proyekto. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Submitted na for resolution ang plunder complaint laban kina Senador Jingo Estrada, dating DPWH Secretary Manny Bonoan at iba pang akusado sa flood control scandal. Ito ayon kay Justice Spokesperson Polo Martinez ay matapos personal na magsumite ng kanyang counter affidavit sa Estrada kung saan kinwestiyon ng kanyang kampo ang admissibility at credibility ng mga ebidensya. Nakapagsumite na rin anya ng kontra salaysay ang lahat ng respondents. Mayroong 6 na pong araw naman ang Department of Justice upang maglabas ng desisyon na maaari pang palawigin hanggang ng karagdagang 30 araw kung kailangan. Ipinalawanag naman ng DOJ official na ang reklamo ay kaugnay ng plunder, umano'y paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery and receiving gifts by public officers at corruption of public officers. Kabilang sa mga co-respondent ng senador, sina dating DPWH Secretary Bonoan, dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na yumao na, at dating Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH Regional Director Gerald Opulencia at dating District Engineer Henry Alcantara. Pasada Balita.
sinimindi na ng Independent Commission on Infrastructure ang 2 truck na puno ng mga dokumento kaugnay ng kanilang investigasyon sa sinasabing mga anomalya sa mga flood control projects sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Ihatid ang mga dokumento ng mga personnel ng Philippine National Police kasama ang isang logistics company gamit ang mismong sasakyan ng PNP. Patay sa mga label ng mga kahon, ilan sa mga lugar na sinuri ng ICI kaugnay ng flood control project ang Albay, Sorsogon, Isabela at Romblon. Kasayad din sa mga label ang mga pangalan ng mga ilang tanggapan ng DPWH tulad ng Region 4A, 4B, Negros Oriental at Tarlac. Lagay din sa label o sa ilang label ang mga pangalan ng mga kontraktor ng proyekto kabilang ang St. Gerard Construction, Silver Wolves Construction Corporation, Legacy Construction Corporation, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Matthew General Contractor at Sunwest Incorporated. Pasada Balita. Samantala, ikinalugod ng samang industriya ng agrikultura o SINAG ang naging tugon ni Energy Secretary Sharon Garin sa hinaing ng mga nasa agri-sector na nahihirapang bumili ng oil product sa mga gasolinahan. Ito'y matapos makarating sa DOE ang ulat na tinatanggihan ng ilang gasolinahan na bentahan ng mga magsasaka at mangingisda na may bitbit na mga containers tulad ng mga jerrycans. Kinumpirma ni SINAG Chairman Engineer Rosendo Son na nagpasaklolo sila kay Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III upang ipabatid kay Energy Secretary Garin ang reklamo sa gitna ng walang prenong serye ng big time oil price hike. Bagaman agad inaksyonan ng kalihim ang hinaing ng mga magsasaka at mangingisda, tiniyak naman ni Kasendong ang kanilang patuloy na pagmonitor sa sitwasyon lalo kung may lalabag sa inilabas na panibagong panuntunan ng DOE. Immediately naman, sabi ni Secretary Sharon Garin na gagawa siya ng memo kasi galing pala sa department niya yung order na hindi pwedeng mga containers. Pero sa ngayon, maganda naman dahil sumulat siya kagad ng memo sa atin mga gasoline station na kailangan pag farmers and yung mga hospital dapat bigyan ng fuel. So sa ngayon, medyo nakita natin yung mga fisher folks at yung mga farmers nakakakuha na ng fuel. Yan po ang tinig ni SINAG Chairman Engineer Rosendo Sos sa panayam ng DWIZ. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa pagkakataon pong ito, tayo po'y pinalad mga kabalitaan-kabalitaktakan na makakausap ang dating kalihim po mismo ng Department of Energy at ngayon gobernador ng lalawigan ng Leyte, si Governor Jericho Petilla. Governor Petilla, good morning po. John Ibanez. Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ LO Channel 23. Gov, good morning po. Yes, good morning. Magandang umaga sa lahat. Alright, long time no hear. No see ha. Kamusta po kayo? Mabuti. At pag merong krisis at hindi na ako secretary, mukhang hindi ako ang naiipit. Pero in spite of that, Gov, kailangan namin ng mga pahayag mo dahil galing ka dito, imposibleng wala kang alam na pwedeng ika ngay ma-contribute sa ating pamahalaan. So, first and foremost, ano ang nakikita mong galaw ng pamahalaan natin? Okay po ba? May kulang or sapat lang? Gov. I would say we are at a level na medyo ang response ng government is tama lang kasi mahirap mag-overreact dito. Mahirap magsabi na, wala na magbibenta ngayon. Okay, magrarasyon na tayo because we are not at that stage yet. Kasi ang tama naman sa ekonomiya niyan is talagang malaki pag drastic. Pero at the same time, we have to prepare. Kailangan tayong mag-prepare na kung tumaas pa ito at tumagal pa ang gera, at wala sa control natin yan, meron tayong naka-ready-made na mga gagawin na medyo masakit para sa lahat, pero gagamitin lang natin kung kailangan na talagang gamitin ang mga policies natin. Pero Gov, with your indulgence, mismong si Energy Secretary Sharon Garin, ang nagsabing di baling mag-overreact tayo para maging prepared tayo kesa magkulang tayo sa galaw sa mga hinaharap na panahon. Tama yan, pero ang ako bilang isang former secretary,
Po. Ang sa akin dati is, pag nag-overreact ka naman, may kapalit yan parati. Halimbawa, kung magrarasyon tayo ngayon, bagsak naman ang ekonomiya natin. Kung sasabihin natin wala nang lalabas, magsasara ang mga restaurant. Kailangan ba talaga? So kailangan tingnan natin talaga kung anong level of reaction natin depende sa situation. Ang mahirap lang dito is hindi natin alam kung kailan matatapos ang giyera. Ang ano po ang problema naman, ay ito naman pong pagbibigay ng karagdagang kapangyarihan kay Pangulo. Is it timely? Okay lang po ba yan o hindi pa napapanahon? Go. Kung sa ngayong araw na to hindi kailangan. Pero alam natin na basically umaabot ng siyam-siyam pag ang Kongreso at ang Senado mag-aksyon, tumatagal ito. So kailangan, ngayon pa lang kumabigyan, parang ganito, parang insurance, parang may health insurance ka. Mahal, pero sana nagdadasal ka na hindi mo magamit. Yun rin ang power ng President. Bigay natin, pero magdasal tayong hindi niya kailangan gamitin. Opo, kasi magsasara, magbabakasyon ng Kongreso eh. Magwe-break. Last week na nila next week. Kaya kailangan gawan. That's right. Pero pwede naman siguro sila mag-extend kung meron tayong emergency. Pero wag natin i-discount, no, kasi ang sinasabi natin sa oil deregulation, ang gobyerno ay naging inutil kasi binigay na natin sa private sector lahat. Ang gobyerno pag nagbibigay ng kapangyarihan pag nag-privatize, hindi yan absolute. Kung titingnan mo ang oil deregulation natin, merong mga panahon na ang presidente pwedeng pumasok. Medyo tight lang nga. For example, kapag merong shortage, ang presidente pwede na makialam. Okay. Kung merong national emergency, mga disaster, pwedeng pumasok ang presidente. At to some extent, kahit ang pagbebenta ng gasolina ay pwede niyang i-control kung tutusin. At saka meron pang pangatlo, in case of war. Hindi lang nga sinabi kung giyera sa Pilipinas o giyera sa Middle East. But nakalagay dyan po pwede rin. He has powers, pero para tanggalin ang excise tax, yun. Wala siyang kapangyarihan dyan. Kailangan dumaan sa Kongreso yan, Senado. Right. Pero meron naman po palang mga ganong klaseng kapangyarihan, Governor. Bakit kailangan pa ng extra? Siguro kung ako, gusto ko lang ng insurance. Kasi kung itong mga existing powers ko during emergency is hindi enough, then I should be armed, I should be ready. Hindi ako mag-aantay ng 2 linggo pa para ang Kongreso bigyan ako ng powers. Lalo na kasi ang situation natin ngayon is very, very unusual. Ganito kalaking gera, ganitong kalaki ang kalawakan ng tinatamaan. Right. Nating control po, no, Governor Petilla. Opo. Gov, nung panahon nyo ba as Energy Secretary, na-experience nyo rin ba yung mga ganitong kahalintulad na mga sitwasyon, nagkaroon po ng umabot sa sumirit sa all-time level ang presyo ng crudo sa international market? Na-experience din ba sa panahon ninyo? Actually, tingin ko, yung pagpasok ko, Drew, parang pinarusahan yata ako. Pagpasok ko, alam mo, pagpasok ko, ang oil, ang gas, more than $100 per barrel. Sa ngayon kasi, ang normal natin, 70 to 80 sa Brent, no? Tapos ngayon, halos 100 na lahat nagwawala na, lahat nagpapanik na, kasi more than 100. Pero during my time, umabot ng 120. At saka, hindi umabot ng 1 linggo lang, babagsak uli. Mahigit 1 taon, more than $100 ang crudo. Kaya nga ang sabi ko, ano ba itong napasukan ko? Pangalawa, tinamaan pa ng Yolanda. So doon naman sa Yolanda area, panay emergency power naman ng DOE ang ginamit. Mga shortages, mga bote-bote. So kung tutusin lahat ng disaster yata, dinaanan ko. Pero ano ang difference ng disaster ngayon sa kanong panahon ko? Yung tumaas talaga yung presyo ng gasolina. Naalala ko one time, sabi ko, ang isang epekto ng mahal ang gasolina ay maluwag ang EDSA. Ama. Kasi
Walang halos traffic. Walang traffic. Walang halos Oo. traffic. Walang traffic, walang gusto magbiyahe. So, Yung ano, how did we sustain that? Okay, paano natin nangyari yan? Paano natin natawid yan? Okay, actually, it leveled at 100 plus. Tapos ang pressure rin natin sa gasolina dito, naging stable din. Stable na mataas. Kano At po ngayon, nag-adjust ang Sec? tao. Gov, paki-remind nga kami. Ang diesel at saka gasolina. Ang Brent ngayon, kasi ang basehan dito yung crude oil, yung before i-refine. Ang Brent dati was actually mga 120. Ang presyo ng gasolina, umabot ng mga 50 plus, 51, 52. Sa ngayong panahon naman, wala pang crisis, 51, 52 na. Actually. Pag umabot ka ng $100 ang crude oil, ang presyo natin magiging 70, 80, 90, posible pa mag-90. So, ang tanong dito, paano ko natawid yung panahon na yon? Tama. Una sa lahat, ang essential muna ang talagang binigyan natin ng panahon. Ano ba ang essential na to? Ano ba ang karamihan ng tao? Kasi pag may crisis, hindi mo pwedeng i-address lahat ng problema. May sakripisyo. Ang mahirap kasi dito sa atin, kapag may crisis, parang gusto ng lahat normal pa rin. Okay. In fairness, mahirap maging normal kapag may crisis. So during that time, mataas ang gasolina, pero ang impact hindi masyadong malaki. Bakit? Kasi meron tayong targeted subsidy. Kasi iniisip natin, wala namang permanent na gera. Yan ang nasa isip ko dati. Kasi ano bang ang kalagayan nun? Ang Libya nag-civil war. Ang Israel merong nagbobombahan doon. Ang China was at its peak. At lahat ng gasolinang available kinukuha niya. Kaya nagmahal lahat, no? Nagkulang tayo sa buong mundo. So, merong anong pagkakaiba ngayon? Bakit wala pa nga 100, umaabot na tayo ng 71, 60 plus. Ang diferensya, number one, ang dollar exchange natin dati, 40 plus lang. Baba lang. Ngayon, halos almost mababa 60. dati. Almost 60 na ngayon. Almost 60 na ngayon. Tapos pangalawa, wala pa yung train 1. Kasi yung train 1, nadagdagan ng mga halos 10 piso ang excise tax natin. So naging factor yun talaga. Naging malaging factor yan. Kaya ngayon, umaaray lahat. Sabi ko, wala pang 100, umaaray na lahat. Simply because may mga factors na wala nun pero nandito ngayon. Kaya nga ang mga lawmakers natin, ang unang sinasabi nila, tanggalin yung excise tax. Yun naman pala ang And I think they're working on it. So isa sa mga emergency powers na gusto nilang gawin is for the president to actually remove the excise tax on a temporary basis. Kasi sa ngayon, hindi siya pwedeng magtanggal. Kasi batas yan eh. Isa yan sa mga powers na pwede niyang gawin. Pero hindi ibig sabihin automatic ha. Pag kailangan, yan ang binibigyan nila na powers to the president. Pag kailangan siyang magtapyas siya. Pero sabi ko, problema ng DBM to ngayon. Saan ka magbabawas? Babawasan mo yung healthcare, yung agriculture, para mag-check ito. Pero, this is a crisis. So, meron tayong konting sakripisyo. Yun lang ha. Ang tanong is, anong babawasan? Baka pwede yung alam mo naman Gob, baka pwede yung sweldo ng mga mambabatas bawasan. Actually, yung iba nagsasabi na, lalo yung mga hindi pumapasok. Yung mga budget nila daw sa infrastructure, kasi alam mo naman kung saan napupunta, baka bawasan muna natin yan. Sabi ko, that is now the call of the DBM, kung saan sila magtatapyas. But take note, any money that you spend right now, pag nagtapyas ka ng excise tax, affects everybody. So, malaking bagay yan kasi lahat talaga medyo makakaraos dito. In the meantime na wala pa yan, ang presidente naman, pwede na siya ngayon mag-implement ng subsidy sa mga transportation natin. Pag sinabi kong transportation, hindi lang ito transportation ng tao, hindi lang pamasahe. Kasi yung LTFRB will take some time also para i-adjust ang mga presyo. Actually, pwede silang magbigay na ngayon ng subsidy, hindi lang sa transportation ng mga tao, sa mga bus, sa mga jeepney, tricycle, kung ano-ano pa. Kung hindi,
ganun din sa mga transportation of basic goods. Halimbawa, gulay, pagkain, Tama, kasi tama naman. magmamahal yan lahat. So, in the meantime, itong pasada is temporary. Hanggat wala pa ang powers of the President to actually do a more permanent na solusyon dito. Gov, pwede bang imungkahi na yung mga nakaambang mga bonuses ng mga nasa Oo nga pala. gobyerno na naglalakihan eh. Huwag mo nang ibigay. Yung mga Doon mo na 14th gamitin sa mga month, dapat gamitin. 15th month, yung Oo. mga ganyang mga bonus. Mga mid-year? May Mid-year mid-year pa bonus? pala, oo. Actually, that is actually also a circular coming from the national. Kami, nasa local naman kami, pag sinabi nila na ito ang desisyon ng gobyerno, susundin namin. Pero manggagaling yan sa taas kung tutuusin. Meron lang akong problema doon sa 4-day work week. Kasi pag nag 4-day work week tayo, sabi ko, I think that should be a last recourse as far as the government is concerned. The last thing you want to do is yung gobyerno magtipid on times of crisis. Okay, kung meron tayong pagtitipirin yung mga non-essentials muna, no? Pero ang gobyerno in every sense is really an essential part of our society. So kung po pwede, kami naman sa probinsya ng Leyte, ginagawa namin, nag 4-day work week kami, pero ginawa namin 10 hours per day for 4 days. Okay. Without filing OT yan, ha? Wala pang OT. Walang OT yan. Para kasi pag sinabi mong 4 days work week, hindi ko alam kung saan pupunta mga to. Baka nasa mall to. Nagpapalamig. Nagpapalamig sila. Nagpapalamig. Pupunta ng beach, gagastos pa rin ng gasolina. Yun lang. Patrabahuin na natin para lahat naman ng tao, maserbisyon natin, walang sakripisyo. Opo. So, Gov, dapat sa government, kung kayo ang tatanungin, okay, hindi dapat. Pero yung private sector, you think they should consider 4-day work week? Depende sa industry. Alam mo yung mga call center, kasi itong BPO, itong biggest employer natin in the country, mga PESA yan, Philippine Economic Zone, may mga tax breaks yan. So during that time na nag-COVID, work from home sila. Pero yung medyo ganado na sila ng work from home, sinabihan sila ng gobyerno, bumalik kayo. Bumalik kayo sa office. Kung hindi kayo babalik, tatanggalin namin yung tax breaks ninyo. Bakit nila pinapabalik? Kasi wala nang sumasakay ng sasakyan ng mga transportation, nalulugi. Wala nang kumakain sa labas. Opo. Wala nang, o yung mga karaoke every Friday, yung mga entertainment. Parang nag-slow down ang economy because of work from home. So, pinilit nilang palabasin. Ngayon naman, sa tingin ko, baka pilit nating wag mo nang lumabas. Kasi shortage ang iniiwasan natin pagdating sa langis. Sabi nila, yung kuryente natin, tataas naman pag nag-work from home ka. Ang kahit pa naman dyan, is okay lang. Bakit? 100% dependent tayo o almost 100% dependent pagdating sa fuel. Pero pagdating sa power, ang langis dito is only about 3 to 4%. Okay. Pag power. Anong karamihan dito? Meron kang coal, LNG, yung gas na malampaya. Tapos meron kang renewable kasama ang geothermal. May run-of-river ka, may solar, another 20%. So, hindi tayo masyadong dependent. In fact, ito makikita nyo. Si Meralco nagtaas pa lang. Pero kung titingnan nyo, ang pagtaas ni Meralco is mga 3 to 4% sa previous month mo. Pero ang gasolina nagtaas ng 30%. So, yan ang ratio parati. And that will continue to happen. Bakit nagtaas ang power kung wala namang langis? Kasi ang coal, medyo nagtaas rin ng konti, pero maliit lang. Tapos ang coal, tinatransport din papunta sa Pilipinas. So may transport cost din. So overall, ang kuryente tataas, pero not as much as gasolina. At yan, alam mo, nag-iisip tayo dito ng pantawid, emergency power, etc. Lahat-lahat. Pero ito ang hindi alam ng lahat. Ako sabi ko nga patay. Sinabi ko na patay kasi minomonitor ko itong langis. Since 2021, pagkatapos ng COVID, itong OPEC, kasi bumagsak ang
ang demand ng gasolina during COVID. So medyo lugi sila. So yung bumalik na sila, medyo gusto nila gumanda ang presyo. Itong OPEC, kasama yung Saudi dyan, mga Middle Eastern countries, oil producing. Ginawa nila, nagbawas sila ng production para tumaas ang presyo ng gasolina na hindi halata. Siguro mga 5% per year nagbabawas sila. So makita mo, hindi bumagsak ang oil prices kahit na ang demand hindi ganun kalaki. Pero in fact, tumataas ang konti. Ang balak nila, every year, magbabawas sila ng production, pero ngayong 2026, parang isa-stabilize na nila kasi naabot na nilang presyo nila. Ano ang ibig sabihin dito? Oo, meron tayong subsidy ngayon. Tanggalin yung excise tax, puro tayo, kasi pampabigat yan. Pero ang hindi natin matatanggal, ang pagdikta ng OPEC ng oil prices. Wala tayong magagawa. Sila may hawak eh. Tama. The only thing that we can do is magplano na tayo ngayon, wake up call natin to, na huwag tayong maging dependent. So, anong pwedeng gawin? Actually, hindi alam ng lahat. Ewan ko kung alam nyo ha. Pero alam mo ba yung gasoline binibili mo? Hindi yan pure gasoline. May 10% ethanol yan. Parang alcohol, no? Bakit ginawa natin yan? Kasi sabi natin, hindi tayo magiging dependent sa Middle East, at least may 10% tayo na local na ethanol na ginagawa. Ang problema, hindi naman tayo gumagawa ng ethanol na ganyang karami. Bakit? Mas mahal tayo gumawa at mas mura sa labas. So, as of yung secretary pa ako dati and then 5 years later, nag-i-import pa rin tayo ng ethanol. So, imported na ang gasolina, imported pang ethanol. Ganon din sa coco diesel. Mas mahal ang coco diesel, napakamahal. Kung maglagay ka ng, kasi meron tayong 2% ngayon. Pag naglagay ka ng coco diesel, kasi required yan by law, ang diesel natin may coco diesel, pag nilagyan mo, sumisipa pataas ang presyo ng diesel dahil ang per liter ng coco diesel, wala pa yung increase wala pa itong increase dati, pumapalo ng 80 pesos per liter. Right. Binibili mo ang gasolina, 40. Haluan mo ng 80, magmamahal. Right. As much as we want to, kaso natatalian ng oras ang aming mga kamay. So hingi na lamang po kami ng mensahe. Kung nakikinig po ang pamahalan sa inyo, ano po ang mensahe ninyo? At panawagan po ninyo sa publiko. Sa mga kababayan natin. Go ahead, Joe. Siguro sa publiko, please do not expect normal life on a crisis. Talagang may sakripisyo dito tayong lahat. So kung po pwede, huwag lang natin iasa sa gobyerno gagawa ng policy yan. Pero tayo. Bansa natin to eh. Tayo, tumulong tayo kung saan tayo makakatipid to make sure that we use the fuel which will become very scarce, na to make sure we will use it on a maximized basis. So tulong tayo dito lahat. Right. At asahan niyo po, Governor Petilla, na habang may issue ng may kaugnayan sa enerhiya, gagambalain namin kayo from time to time. Unahan namin kayo. Thank you so much, Gov. Salamat Good po, morning. Gov. Ingat po. Ingat po. God bless. God bless, sir. Good morning Thank you so po, much. good morning, Thank you so good much. morning. Alright. Yan po mga kabalitaktakan, si dating Energy Secretary at ngayon Leyte Governor Jericho Ikot Petilla. Pasada Balita. Narinig ninyo ha? Lahat tayo apektado. Kaya Wala talagang magtulong-tulong choice tayo. tayo. No choice tayo. Hindi naman kasi tayo producer na... Yung binabanggit yan, no? Mga coco oil tsaka ethanol. no? Ethanol. Yung ethanol, kung ako nagkakamali, natatandaan ko yan ay panahon pa yata ni President Gloria na isa batas yan na ihahalo nga yung ethanol sa gasolina. diba? Saan ba Jatropa? Yun na yun. Basta yun na yun. Bahala ka dyan. Dito tayo sa mas matinik. Ay, syempre. Engineer! Ibang oil ang gamit yan. Ibang oil. Baby oil. Engineer Bernard Cantino, Rasod yan. 32 minuto makalipas ang ikapito ng morning. Pasada Balita. Picture a place adorned with lush greenery, gently swaying trees, a haven where time seems to stand still. Eternal Gardens provides a sanctuary for remembrance, a place where the memories of your loved ones can bloom forever. Eternal Gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth.
Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi Sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. kasama ang gigising sa inaantok mong dugo. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila Hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. PCSO, Naghatid ng libreng healthcare services ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa mga residente ng Barangay Bantog, San Miguel, Bulacan noong Marso 5. Pinangunahan nito ni PCSO Medical Services Department sa pakipagtulungan ng Sangguniang Barangay of Bantog at Barangay Health Workers. Sa kabuuan, umabot sa 158 residente ang nakatanggap ng iba't ibang serbisyong medikal tulad ng medical consultations, electrocardiogram o ECG testing, tooth extraction at pagpapabunot ng ngipin. Bukod dito, namahagi rin ng ahensya ng libreng gamot at vitamins para sa mga benepisyaryo. Hagi ito ng inisyatibo ng PCSO na ilapit sa mga komunidad ang essential health services at pagtibayan ng access sa basic health care. Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungan kang kababayang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Ahil sa PCSO, basta't kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Oras na 37 sandali makalipas ang ikapito ng umaga sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pang mga balita. Pinamamadali na ng samang industriya ng agrikultura o sinag ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga magsasaka't mangingisda. Ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, apektado ang buong sektor ng agrikultura at tiyak na magkakaroon ito ng chain reaction sa presyo ng mga bilihin lalo ng pagkain. Naniniwala naman si Kasendong na sapat pa sa ngayon ang 5,000 peso fuel subsidy sa mga magsasaka. Bukod pa ito sa 6,000 peso fertilizer subsidy habang 3,000 pesos sa mga mangingisda. With the price of palay ngayon, medyo mataas ang palay ngayon. Ang farm gate price ng fresh harvest nasa 22 to 24. Ang clean and dry nasa 28 to 30. So with that, sa tingin ko, pwede na yung subsidy. Samantala, suportado ng sinag ang panukalang bigyan ng emergency powers si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para tapyasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Matagal na natin hinihingi yan, no? Pero ang sinasabi nila, malaki ang mawawala sa koleksyon ng ating government. So, hindi natin alam kung mapapatupad yan. No? So, ang pinakamabilis na inaano namin is yung subsidy sa sectoral na lang. Siguro yun mas mabilis na ma-actionan at matulungan ang ating mga magsasaka.
Yan po ang tinig ni Sinag Chairman Engineer Rosendo Sos sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Nataya namang mahigit 26 na milyong pisong halaga ng ilegal na droga na nakatago sa loob ng isang hotdog roller machine ang nasamsam ng Bureau of Customs Ninoy Aquino International Airport. Katuwang ang NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group, natagpuan ng naturang kontrabando sa isang bodega sa Pasay City. Nadiskubre ng otoridad ang halos 4 na kilong white crystalline substance sa 4 na heat-sealed transparent plastic bags na binalot ng aluminum foil, maingat na itinago sa loob ng naturang machine. Sinuko na mga nakumpiskang ebidensya sa PIDEA para sa wastong kustodiya at karagdagang investigasyon kaugnay ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Customs Modernization and Tariff Act. Ayon naman kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, bahagi ang matagumpay na operasyon sa mas pinaigting nilang kampanya alinsunod na rin sa mismong direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sugpuin ang pagpasok sa bansa ng mga kontrabando. Pasada Balita. Aresto na ang 2 Chinese national na hinihinalang na sa likod ng mga nadiskubreng 43 sako ng illegal na droga na nagkakahalaga ng tinatayang 6.8 billion pesos sa Occidental Mindoro. Ayon sa Philippine Army 2nd Infantry Division, ito'y matapos ang isinagawang follow-up operations ng 76th Infantry Battalion sa baybayin ng Paluan, Oriental Mindoro, kung saan sumadsad ang 2 speedboat na pinaglagyan ng mga droga. Sabay nito na-recover din sa naturang lugar ang karagdagan 30 sako ng hinihinalang shabu na nasa 1 kilo ang timbang bawat isa. Bineberipika pa ng mga otoridad ang karagdagan sako na inaasa magtataas sa halaga ng iligal na droga ang unang nasa kote sa operasyon. Samantala, 2 Pilipino naman ang nasa kustodiya ng mga otoridad at iniimbestigahan sa posibleng kaugnayan nila sa tangkang smuggling ng iligal na droga. Pasada Balita. Iniling ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na mailipat ang kustodiya ni Ramil Madriaga sa House Committee on Justice upang matiyak ang kaligtasan nito. Sunod ito ng mismong kahilingan ni Congressman Jokno kay Justice Committee Chairperson Jervil Luistro. Ayon sa kongresista, itinuturing na vital witness sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte si Madriaga dahil sa kanyang sinumpang testimonya na bahagi ng batayan ng 3rd at 4th impeachment complaints, partikular ang sinasabing milyon-milyong pisong kinuha nila sa confidential at intel funds. Anya, pa rito ang aligasyon ng iligal na droga at ang kampanya ni VP Sara na sinasabing pinonduhan ng mga responsable sa operasyon ng Pogo sa bansa. Sinuportahan ang naturang kahilingan ng mga kapwa mambabatas kabilang ang iba pang mga miyembro ng tinaguriang Makabayan Bloc sa Kamara. Pasada Balita. Sinagot naman ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na galit ang mga Pilipino sa pag-aresto at pagdala sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, maaaring ganito ang reaksyon ng Vice Presidente dahil ang kanyang ama ang naharap sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Gayunman, nilinaw ni Jose Castro na hindi rin masasabing lahat ng Pilipino ay may kahalintulad na damdamin sa issue, lalo't may mga sektor na patuloy na naghahangad at nananawagan ng hustisya para sa mga biktima ng umano'y extrajudicial killings sa war on drugs ng Duterte administration. Idinagdag pa ng Malacanang na ang mga kasong isinampa sa ICC laban sa nakatatandang Duterte ay nagmula rin mismo sa mga Pilipinong naghain ng reklamo dahil sa paniniwalang hindi sila nakatanggap ng katarungan sa loob ng bansa noong panahon ng kanyang ama. Pasada Balita. Itinutulak naman ng Akbayan Party List sa Kamara ang panukalang magkaroon ng 52.8 billion pesos supplemental budget upang protektahan ang mga itinuturing na vulnerable sector laban sa banta ng mataas na inflation at pagsipa ng presyo ng langis.
Ayon sa naturang grupo, nakababahala na maaaring hindi sapat ang kasalukuyang pondo ng pamahalaan para tugunan ang krisis na ito, kaya't hirit din nilang masertipikahan ito bilang urgent. Base nila ang panukala sa babala ng Department of Economy, Planning and Development na posibleng pumalo sa 7.5% ang inflation sa bansa sa ilalim ng pinakamalalang senaryo. Pasada Balita. Posibleng bawasan ang ilang airport fees para mapanatiling matatag ang presyo ng pamasahe bago ang inaasang pagdagsa ng mga biyahero sa Holy Week. Ayon sa Department of Transportation, pinag-aaralan na ng pamahalaan ng naturang hakbang bilang bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maiwasan ang mabawasan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis sa airfare. Ayon kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, kabilang sa pinag-aaralan ng posibleng pag-adjust sa landing at take-off fees na ipinapataw ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Maliban dito, patuloy din ang pakikipagpulong ng pamahalaan sa mga airline upang matukoy ang iba pang hakbang na makatutulong sa mga pasaherong uuwi sa probinsya o mag-a-abroad. Pasada Balita. Oras mula sa Hudiat. 4 na minuto na lamang, 8 a.m. na. That time, balitang pangkalakalan. Muling humina ang piso kontra dolyar matapos maitala ang palitan na 59.38 pesos kada US dollar, isa sa pinakamatamlay na antas ngayong taon. Sa tala ng mga bangko at financial monitoring firms, nananatiling malakas ang demand para sa dolyar bunsod ng matatag na ekonomiya ng Estados Unidos at mas mataas na interes sa kanilang merkado. Pilipinas, nagdudulot ang paghina ng piso ng pagtaas ng presyo ng mga imported products, partikular na ang langis, na may direktang epekto sa pamasahe at iba pang mga bilihin. Atay sa datos, umabot ang dolyar sa pinakamataas na palitan na 59.50 pesos noong Enero 14 at bumaba sa 57.53 pesos noong Pebrero 25 bago muling lumakas ngayong buwan ng Marso. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Pinumpirma ni U.S. Treasury Secretary Scott Bessent na posibleng mag-escort ng mga barko ang U.S. Navy sa Strait of Hormuz sa tulong ng isang international coalition. Ito'y sa kabila ng banta ng Iran na haharangin at pasasabugin ang mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Maaari niya itong isagawa sa oras na makontrol ng Amerika ang airspace at mapababa ang kakayahan ng Iran na magsagawa ng missile attack o drone attacks. Iginitma ng opisyal na may mga oil tanker na namataang dumaraan sa naturang lugar, kabilang ang ilang Iranian tankers at mga barkong mga Chinese ships. Senyales sa niya ito na wala pang inilalagay na naval mines sa Strait of Hormuz. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Sports update mula kay analyst Anjo Riñon. Magandang umaga at happy weekend, Kuyang John at Kuyang Drew. Naging masaklap ang pagsisimula ng Gilas Pilipinas Women sa 2026 FIBA Women's World Cup Qualifying Tournament. Ito ay matapos silang tambakaan ng France sa score na 115-66 sa larong ginanap sa Astrobal sa Lyon, France. Sa simula pa lamang ng laro, nagpakitang gilas na ang Olympic silver medalist team kung saan umabot pa sa 51 points ang lamang nila. Pumila sa panalo ng France si WNBA player Dominique Malonga na nakapagtala ng 21 points, 9 rebounds at 2 steals. Sa kabila nito, nakapagtala naman ng 13 points si Sumaya Sugapong para sa Gilas Women, habang 12 points naman si Afril Bernardino at 11 points ang dating UAAP MVP na si Casey De La Rosa. Para sa balitang pampalakasan sa impilang may todong lakas, DWIZ, ako po si Anjo Riñon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita.
Balitang pangkalusugan. Totoo nga bang nakabubulag ang pagkakaroon ng katarata? Totoo nga ba? Hindi ko alam eh. Alam ko. Ayokong maranasan. Oo nga eh, sa totoo lang talaga. Ayaw din natin maranasan. Pero alamin na nga natin kung totoo nga ba. Verum est. Totoo ba ito? Mula kay Jeneline Prange. Alam mo ba na maaaring humantong sa pagkakaroon ng cataracts o katarata ang paglabo ng lente ng mata kung hindi ito agarang magagamot? Ang katarata ay nagdudulot ng malabong paningin, hirap makakita sa gabi at pagbupas ng kulay sa paningin. Ayon sa World Health Organization, tinatayang nasa 65 milyong tao sa buong mundo ang visually impaired dahil sa katarata. Kung hindi magagamot, maaari itong lumala at magresulta sa matinding pagkawala ng paningin o pagkabulag. Gayunman, maaari itong malunasan sa pamamagitan ng operasyon na nagtatanggal ng malabong lente at pinapalitan ito ng artificial lens. Paalala ng mga eksperto, regular na magpa-check up ng mata lalo na ang mga nakakaramdam ng pagbabago sa paningin. At yan ang balitang pangkalusugan. Jeneline Prange, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Alamin natin ang showbiz update mula sa busog na busog at hindi nagugutom na si Bini. Bini, bigote yan to. Para sa aking balitang showbiz, nanganak na ang aktres na si Loisa Andalio sa first baby girl nila na aktor na si Ronnie Alonte. Ibinahagi ni Ronnie ang balita sa kanyang Instagram stories at post kung saan makikita ang litrato nila kasama si baby Rooney Lior o Nelly for short. Sa ilalim ng nasabing post, binati agad sila ng kailang mga tagahanga at kaibigan kabilang na ang aktres na si Charlie Dizon. Matatandaan noong December, ilang linggo matapos i-anunsyo ang kailang pagpapakasal, ibinahagi ng mag-asawa ang pagbubuntis ni Loisa. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Ito po ang news sa kinumpirma po ng Department of Information and Communications Technology na sisimula na pong i-operate ang dalawang satellite operator upang palakasin ang high-speed internet connectivity sa bansa. Dapat lang! Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, kabilang po dyan ang Low Earth Orbit Satellite Network ng Amazon at ang satellite company na Astranis. Ipatutupad ito partikular sa mga liblib-anya na lugar at kulang sa serbisyo o mga geographically isolated at disadvantaged areas. Batay sa ahensya, nabuo ang kasunduan sa New York City, US of A, kasabay nga po ng working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bahagi ng layunin ng pamahalaan na palawakin ang digital infrastructure sa bansa at sana maramdaman na natin yung high-speed internet connectivity. Libre ba yan? Yun ang tanong. Mamaya, magiging Ayaw nga pala, yung yan. rates, yung magkano yung magiging rates, yan ang alamin ho natin. Kung magkano. Raming ko yan para may resibo tayo kung sakasakali. Nationwide, pati sa mga liblib. Kailangan natin yan sa mga eskwelahan. Anong company ito? Mga eskwelahan sa mga liblib na lugar. At Astranis. At US yan US. Hindi naman kasama sa... Hindi. Okay. Good luck po, good luck. Kailangan natin yan para may resibo tayo. Bago tuloy ang magpaalam, happy birthday kay General Gerardo Jerry Samudio. Akalain mo birthday niya ngayon? Jen! Paramdam ka naman. happy birthday. Happy birthday. Enjoy your senior years, General. At naway, syempre, nag-retired na to. Sa bagay. Diba? Tanggap naman ni General. Pero, itim pa rin ng buhok. Ay, syempre. Happy birthday, boss, at sa lahat po mga nagdidiriwang ng kanilang kaarawan ngayon. So, eto na. Ito po ang inyong Friday edition, ang inyong nag-iisang Pasada Balita dito lamang yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong naging kabalitan at kabalitaktakan, Johnny Banyes. At Drew Nasino. Antabayan na po ang susunod na palatuntunang Karambola. At huwag niyo pong kakalimutan dahil Friday, ano man po ang mangyari, lagi niyo pong tatandaang mahal namin kayo. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oras!
Ilang tumbling pa, alas 8 na ng morning. Ingat po mga kabalitan, kabalitaktakan. Happy weekend! Bye! TGIF, kaya po din. Ang mga balita, dudublihin ang